Kanya-kanyang diskarte sa paglilinis ng kani-kanilang tirahan ng mga naapektuhan ng kalamidad. Pero mas daing ngayon ng marami ang kawalan ng supply ng tubig at relief goods. Habang ang ilang residente sa Baras Rizal tiniis na bahain, huwag lang maiwan ang kanilang kabuhayan. May balitang A to Z si Kim Salinas. Kaliwat ka ng abala ang mga residente dito sa kahabaan ng Barangay Tumana na naglilinis sila ngayon ng kani-kanilang mga tahanan. Bukod kasi sa wala na silang supply ng kuryente ay wala pa sila ngayong supply ng tubig. Dagdagan pa dyan ang relief goods na hindi pa rin nila umano natatanggap hanggang sa ngayon. Ang buong pamilya ni Felicita abalang-abala sa paglilinis ng kanilang mga kagamitan matapos bahain ang buong unang palapag ng kanilang bahay. Mahirap, nakakapagod, lahat basa talaga. Wala kang magpapakinabangan kasi puro putik eh. Pero dagdag pa sa kanilang suliranin na kinakaharap umano. Nung natapos kami maglinis, dito nang ginawa ko, wala kami namang makukuha ng pagkain eh. Hindi ako magbiyahe. Wala po. Kaya ngayon, nagsimula na niyang ibiyahe ang kanyang pedicab para kahit papaano may makain silang pamilya. Paliwanag naman ng lokal na pamahalaan ng Marikina, inuuna raw kasi ang mga nasa evacuation center na mabigyan ng relief goods saka isusunod ang iba pang apektadong residenteng piniling manatili na lang sa bahay. Nagre-relief operation tayo para kahit paano pagbalik ng mga evacuees na galing sa mga evacuation center ay meron silang pagkain pwedeng iluto o kaya kapalit ng gamit na nawala nila tulad ng mga higaan o kaya mga damit. Isa pa, hindi raw sapat ang kanilang pondo. Para sa lahat magtulong-tulong. Yung mga nasa pribado na may kakayahan tumulong. Hindi po pwedeng maiasa lahat sa isa lamang. May budget tayo, may ginagamit tayong pangtusto sa mga pantulong nito. Pero sa dami ng nasalanta, hindi ito sasapat. Samantala, kahit na binaha, mas pinili naman ng ilan sa Sitio Batanggasan sa Baras Rizal na nakatira sa gilid ng ilog na manatili sa kanilang tahanan. Wala kasing maiiwan sa mga alagang hayop na kanilang hanap buhay. Iniisip kasi namin yung yung alaga namin, saka yung mga gamit, may baboy, mga manok. Buti na lamang daw ay nagbaba agad ng libreng pagkain at gamot ang kanilang lokal na pamahalaan. Nagdala po tayo ng mga gift relief packs at relief goods at syempre ang ating pong MHO po office dahil maraming bata alam ko sa panahon ngayon po na nagkakasakit lalo na po ang mga matatanda. Dahil nga malayo ang lugar na ito at aakyat ka pa ng bundok at tatawid ng ilog, ang serbisyo na umano ang dinala sa mga residente. Pero kulang na rin daw sila sa supply ng gamot laban sa leptospirosis. Kulang na kulang po tayo sa gamot na iyan. Tumaas ang level ng tubig, maraming binaha. Alam po natin yung bacteria na yan ay mahirap pong maiwasan. Kung kaya't nananawagan din po kami na sana ay madagdagan po ang gamot ng leptospirosis po. Umaasa naman ang lahat na bubuti na ang panahon at mas maipapaabot pa ang tulong sa mga nasalanta ng dilubyo. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.